Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Salamat po sa mga nanood ng aking first vlog, How to Apply as Merchant sa Foodpanda. And thank you rin po sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. For this vlog, ang pag-uusapan natin ay ang mundo ng ukay-ukay. At meron akong i-share sa inyo experience ko mismo nung bumili ako ng damit dahil may nakita ako sa bulsa nito. And guess what? So, mamaya ako nasasabihin sa inyo. At comment down below guys kung mahilig din kayo mag-ukay-ukay tulad ko and bakit. Sa ating hashtag support small business, shout out ko lang muna ang fabulous collection ng aking kumare na si Ella. Pwede kayo umorder sa kanya ng retail at bail. So, super trending ng ukay-ukay ngayon. Hindi lang sa mga gilid-gilid, kundi pati sa online, meron na rin ukay-ukay. So, makakabili na kayo ng ukay-ukay tsaka online. Kasi nga, sa ukay-ukay, diba, mura na. Tapos, pagka masipag ka pang mamili, ang pupunta pa sa'yo is branded. Diba? Pero, pagka sa online ukay-ukay ka naman bumili, paunahan lang pag-mine. Diba? So, ayun guys, kung bibili kayo sa mga online ukay-ukay, be sure, bago kayo mag-mine, is nabasa niyo yung caption, kung may flaws or kung anumang issue ng damit na imamine nyo, or nakinig kayo mabuti doon sa live seller. Kasi ang mahirap niyan, nag-mine ka, tapos at the end, sabihin mo, ay sis, pa-cancel na lang pala nung damit kasi parang hindi kasya sa akin, ganun. Bigay mo na lang sa second miner, edi patay tayo dyan, nawalan pa ng benta si online seller. O diba, naka-ano ka pa, naka-istorbo ka pa. Paano kung ayaw na ng second miner? Hindi nawalan siya ng kita. Laking kabawasan din yun. Diba? Kaya wag tayong takaw mine, mga besh. Okay, naintindihan niyo ba ako? Para hindi kayo ma-post na bogus kayo sa halagang magkano, 50, 100, mapopost yung magaganda yung muka. Kasi nga, nag-cancel kayo ng order sa mga online ukay-ukay na ganyan. So, maging maingat po tayo at be responsible po, okay? So, ito na nga, isi-share ko na sa inyo yung experience ko kanina habang nasa-sort ako ng mga paninda kong ukay-ukay. Mga dress yung ibebenta ko. So, yung iba may bulsa. So, kinakapa ko yung bulsa. Tapos, nung nakapa ko yung isang dress, kala ko papel lang. So, kinuha ko siya kasi nga, baka resibo, ganyan. Pagkakita ko, pera siya, bes, pera. nagulat ako, na-excite ako kasi nakakrample siya eh. Talagang nakakrample siya. So, ni-stretch ko siya. Nung nakita ko, pera siya. Pindala pa ng China, galing Yuan. Nakatakot ako kasi nga, baka may COVID yung may-ari nun, diba? Pero naman, naka-mask naman ako habang nagsusort. Tapos in-sprayan ko ng Lysol, yung bail, yung damit, yan, in-sprayan ko. Tapos nga, syempre, tapos ko mag-sort, talaban ko. Pero na-excite talaga ako dun sa laman ng bulsa. Kasi first time kong makakita ng ganun. So, na-excite ako. Sabi ko, magkano kaya to? Sabi ko, kinonsult ko agad kay kumaring Google, sinearch ko. Tapos yun, lumabas. Yung 5U1 is equivalent siya ng 36 pesos something. Then, yung 1U1 is 6 point something. Basta ganun. Search na lang din kay kumaring Google. Natuwa talaga ako. Parang first time kasi talaga. So, may remembrance na ako. So, unang bukas ko ng bail,
meron agad bumungad. So, sana maubos yung aking paninda. Yun, sana maraming mag-mine, di ba? Ipapakita ko po sa inyo yung nakuha ko din sa damit. So, ito po siya. So, sinanitize ko na to. Sobrang dami ang kulat ko. So, natin ko siya. So, ito po, yung 5-in-1. Sorry, wala pala akong ano. Come on. Teka lang. So, ayan. Come on. So, ito po, papakita ko po sa inyo yung nakita ko dun sa damit mula sa ukay-ukay. Ito po. Ito yung 5U1. Ayan. So, akala ko nung una, fake siya. Ayan, tingnan ko. Ito po. Ayan. Ayan po siya. And then, tatlong 1U1. Ayan, tatlo. Ayan po. Diba? Ang swerte ko. Maliit lang siya na halaga pag kinonvert, pero syempre nakakatuwa pa rin kasi kahit pa paano merong naisingit. Ang bongga yan pagka dollar pa yan, di ba? So, ayun na nga po. Ang pag-uukay-ukay talaga is very risky. So, kung ikaw ay buyer ng ukay-ukay, kailangan mabusisi ka. Di ba? Mabusisi ka bawat tahi, bawat sulok, bawat butones, yung sa kilikili, ganyan. Tapos, kung seller ka naman, babaan mo expectation mo doon sa mabibili mong bail. Kasi syempre bail yan eh. Hindi alam ng kinuhaan mo or supplier mo kung anong laman yan. So, compare doon sa buyer ka ng retail, nakikita mo kung ano yung laman. Pagka-seller ka at ang binili mo, bulto, naka-bail yan, naka-sealed. So, hindi natin alam kung anong laman. Kung bongga ba, or tama lang, or yung iba talaga is patapon, ganyan. Tapos, doon naman sa nagbebenta po ng mga bail, mga bundle, mga sinakos, be sure naman po na, lalo na yung mga sinakos tsaka yung bundle, be sure naman po na mapapakinabangan talaga nung bibili sa inyo. Kasi baka nagbenta naman po kayo, puro sira-sira naman po, butas-butas. Paano niya po mabibenta yun? Maipapasa pa sa mga buyer, di ba, na retail, dilugi po siya. So, sa atin po sana, magtulungan po tayo, pataas, huwag hilahan pababa. Okay? Wag po puro sarili lang iniisip pagdating sa negosyo kasi hindi lalagay yung negosyo mo pag yung mindset mo. So, tulungan po tayo. Business po is kailangan po natin magtulungan para lahat po tayo umangat. Lalo na ngayong pandemic, mga naging business-minded dyan. So, saludo po ako sa inyo kasi kahit anong racket po pinasok nyo, mabuhay lang po yung pamilya nyo dahil nga yung iba nawala ng trabaho. So, good luck po sa mga pumapasok ng mga bagong business, sumusubok ng bago na hindi naman yun yung nakasanayan nila, pero para sa pamilya nila ginagawa nila. So thank you guys for watching my vlog. Mundo ng ukay-ukay at sa aking naging experience sa pagbubukas ko ng unang bail ng ukay-ukay business ko. So, stay tuned po sa mga susunod ko pa na vlog. Salamat po sa inyong suporta.